Habang nakaupo ang matandang lalaki sa kanyang tabi, nakayakap sa kanyang mga braso, nakatingin siya sa harapan at tumugon. Tama iyon. Iyon ang swords art na nagdala sa kanya ng malaking problema noong nakaraan. At tuwing nakikita niya ito ay isang mahusay na martial art na nagpatibay sa kanya. Nakatayo doon si Eugene Hu pagkatapos ng matalo si Pang Han. Habang iniikot ang kanyang ulo at tumingin sa hall ng diskusyon, galit siyang tumingin patungo sa pinuno ng pamilyang Pang. Itinaas niya ang kanyang boses at hinamon ang pinuno ng pamilya. Nang marinig ito, nagulat ang pinuno ng pamilya Namgan at maging ang iba pang nakaupo sa panel ay namangha din. Habang nakatingin sa kanila ang pinuno ng pamilyang Pang, ang kanyang mga mata ay umitim at nagsimulang magdilim ang kanyang tingin. Isa pang miyembro ng pamilyang Pang, habang kumakain, ay lumingon at tumingin din sa pinuno. Pagkatapos nito, tumayo ang pinuno ng pamilyang Pang mula sa upuan, inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa, galit na nakatingin pababa, at sinabing ang batang ito ay napakatapang. Higit pa rito, gamit ang kanyang galit na pulang mga mata at isang nakakalokong ngiti, nakatingin siya kay Eugene Hu at sinabing, sige, tatanggapin niya ang kanyang hamon. Habang tahimik na nakatingin si Eugene Hu, pinindot niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos nito, hinarap ng pinuno ng pamilyang Pang si Eugene Hu at humarap sa isa't isa. At isang malakas na hangin ang umikot sa paligid. Ang pinuno ng pamilyang Pang, habang nakatingin kay Eugene Hu, ay nagsabi na ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos, sa isang nakakalokong ngiti, sinabi niya, walang duda, sino pa ang makakaabot sa ganitong antas sa ganitong edad? Yumuko si Eugene Hu at pumikit, at sinagot na masyado naman ang papuri niya, ngunit may malayo pa siyang tatahakin. Kaya umaasa siyang tuturuan siya ng pinuno ng pamilya ng isang leksyon. Pagkatapos nito, pinaikit ng pinuno ng pamilyang Pang ang kanyang mga mata at tumugon ng may ngiti, at pagkatapos, galit siyang tumingin kay Eugene Hu at sinabi, inaabangan ko rin ang laban na ito. Gayunpaman, sinimulan ng pinuno ng pamilya na gamitin ang kanyang mana, at ipinadala niya ito patungo kay Eugene Hu, habang si Eugene ay nakatayo doon na may galit na mukha na nakatingin sa pinuno, iniisip na mayroon siyang malaking halaga ng kay, ngunit ang mga tsismis ay hindi pa natutuklasan. Siya ay kahanga-hanga, kaya sa halip na atakehin, gagamitin niya ang kanyang espada. Habang ang buhok ni Eugene Hu ay nililipad ng hangin ng mana mula sa pinuno, inilagay niya ang kanyang hinlalaki at hintuturo sa kanyang bibig. Nang pamito si Eugene Hu, isang agila ang dumating na lumipad, at dinala ang busog patungo kay Eugene Hu, at inabot ito. Matapos ibigay ang busog kay Eugene Hu, lumipad palayo ang agila. Hawak-hawak ang busog, galit na tumingin si Eugene Hu sa pinuno, at isang malakas na hangin ang hamampes sa labanan. Nakita ng pinuno ang busog sa kamay ni Eugene Hu, galit siyang ipinakita ang kanyang mga ngipin at tinanong, kung ano ang gagawin sa isang bakal na busog. Iniabot ni Eugene Hu ang kanyang kamay, hinawakan ang bakal na busog, at ngumiti, na sinabing mas sanay siya rito kaysa sa pag-atake gamit ang espada. Galit na pinindot ng pinuno ang kanyang mga labi at ngumisi ng masama. Hinawakan niya ang kanyang espada at iniikot ang mana sa paligid nito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Eugene Hu, na pinaiikot ang kanyang espada sa malakas na hangin. Gayun din, ang hangin ay umikot sa paligid niya habang iniikot ang kanyang espada patungo sa kalaban. Pagkatapos nito, itinutok ng pinuno ng pamilya ang kanyang espada kay Eugene Hu, ipinadala ang kanyang umiikot na magic at bagyong hangin patungo sa kanya. Habang si Eugene Hu ay tahimik, nakatayo siya sa malayo. Nakaupo ang mga miyembro ng pamilyang Namgang, nagulat, at nagtanong, kung ano ito. Sa galit na tingin ng pinuno ng pamilyang Pang, itinutok niya ang kanyang espada kay Eugene Hu, at sinabi na papayagan niyang si Eugene Hu ang unang gumawa ng galaw. Inaktibo rin ni Eugene Hu ang kanyang mga kapangyarihan, at ang ugat sa kanyang mga kamay ay nagsimulang kumikislap ng asul na magic. Tumugon siya sa pinuno ng Feng na, sige. Pagkatapos nito, itinutok ni Eugene Hu ang kanyang busog sa pinuno at pinakawalan ng isang bagyong magic patungo sa pinuno. Habang nakatayo ang pinuno, itinutok ang kanyang espada kay Eugene, nagngalit siya ng kanyang mga ngipin, iniisip ang kalaban. Ang mga miyembro ng pamilya ay kumaway ng kanilang mga kamay, sumigaw sa epekto ng hangin at magic ni Eugene Hu. Nagdulot ito ng malakas na hangin, at dahil sa bagyong yun, ang mga miyembro ng pamilyang Pang ay napailag. Habang kagat ang kanyang mga ngipin, iniisip kung paano niya ito magagawa. Hinawakan niya ang kanyang espada, nanginginig ang kanyang kamay. Galit na tumingin siya kay Yogi Ho,
at iniisip na wala itong patutunguhan. Iyon lang ang ginagawa niya, hinihila ang walang laman na string. Pagkatapos nito, humakbang ang pinuno, binuka ang kanyang mga binti, itinutok ang kanyang espada kay Yogi-ho, inilipat ang kanyang kaliwang kamay na may hawak na espada at lumikha ng mana. Ipinaramdam niya ang kanyang mana kay Yogi-ho, iniisip na tapos na ito para sa kanya sa sandaling mawala ang kanyang momentum. Mula sa gilid ni Eugene-ho, ipinadala niya ang kanyang alon ng mahika patungo sa pinuno. Samantalang sa panig ng pinuno, lumikha siya ng kalasag gamit ang kanyang mahika. Nakita ito ng ibang miyembro ng pamilya, at ang kalbo sa kanilang grupo ay nagsabi ng Blade Bell. Ang isa sa kanila, na may itim na tuldok sa kanyang noo, ay nagulat na nagtaas ng boses at sinabi na ito ay isang Kai'Vale, na kaya lamang ng mga pinakadakilang master. Ang isa pa, na may 6 na pulang tuldok sa kanyang noo, na nakaupo katabi niya, ay nagsalita ng malakas, na inaasahan na ng pinuno ng pamilyang Feng. Pagkatapos nito, ang mga mata ni Eugene-ho ay nagkulay pula sa galit, at ang lupa sa paligid niya ay nagsimulang magkalamat. Ginamit niya ang kanyang busog upang lumikha ng bagong mahika ng mana at ipinadala ito patungo sa pinuno ng pamilya Pang, habang ang pinuno ay itinutok ang kanyang espada kay Yogi-ho. Nang hindi makapaniwala, iniisip ng pinuno na mas malakas ang mahika ni Yogi-ho kaysa sa kanya, at mahirap kontrolin ang mahika ni Eugene-ho gamit ang kanyang mana. Sinubukan ng pinuno na kontrolin ang alon ng mahika ni Eugene-ho, iniisip na ang kapangyarihan ay tila hindi kapanipaniwala. Naalala niya na narinig niya ito noon. Naalala rin niya ang kanyang ama na nakatayo sa ilalim ng puno noong siya ay bata pa, at sinabi nito na bigla siyang lumitaw sa piramide. Ang karanasang yun ay isang malaking swerte para sa mundo ng martial martial arts, at siya, na may pula sa mukha, ay nakatayo sa likod ng kanyang ama at nakikinig ng mabuti. Ang mga tuyong dahon ng puno ay nalalaglag. Sinabi pa ng kanyang ama na ang guardian deity ay natalo, at bumagsak ito Peach and Palace. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay hindi nila malalaman ang ganito. Ang karanasang yun, kung saan natalo niya ang mga master gamit ang isang anyo ng martial arts, ay nananatiling buhay sa kanyang alaala hanggang ngayon. Nagulat ang pinuno ng pamilyang Pang nang marinig ito, at tinanong ang kanyang ama kung nagpapakawala siya ng palaso nang hindi gumagamit ng palaso. Tumugon ang kanyang ama, tama yun, at walang sino man ang makakapagtaas ng kanilang ulo sa harap niya. Pagkatapos ay itinutok ng kanyang ama ang kanyang daliri sa kanyang noo, sinasabing sa anumang sandali ay maaaring lumipad ang isang di nakikitang palaso. Hindi nila alam yun noon. Nagulat siyang tumingin sa kanyang ama. Idinagdag ng kanyang ama na ang pangalan nito ay wala nang iba kundi Invisible Arrow. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan nakatayo ang pinuno ng Feng sa harap ni Eugene-ho, at sinabing Invisible Arrow. Iniisip niya kung ang taong ito ba ang tinutukoy na Ghost Archer, habang si Eugene-ho ay humakbang, hinayla ang isang busog at nagpalabas ng di nakikitang palaso patungo sa pinuno ng pamilyang Feng. Habang ang palaso ay lumilipad patungo sa kanya, hawak ang kanyang espada, mabilis siyang tumalon upang makaiwas sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, sa hall ng diskusyon, ang taong may madilim na kulay abong buhok na nakaupo katabi ng nakatatanda ay nagulat at sinabi na hindi ito isang simpleng di nakikitang palaso, ito ay isang Kai Arrow manipulation. Sinubukan ng pinuno na umiwas sa atake ni Eugene-ho, ngunit hindi niya ito nagawa. Ang alon ng mahika ni Eugene ay mabilis na lumapit sa pinuno. Iwinasiwas ng pinuno ang kanyang umiikot na espada ng mahika habang bumalik siya sa mga alon na papalapit sa kanya. Nakita ito ng nakatatanda, mabilis siyang tumayo, sinabing Invisible Arrow, at maging ang Kai Arrow manipulation. Nagulat siya, tinanong kung siya ang inapo ng Ghost Archer. Ang taong nakaupo katabi ng nakatatanda, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tumingin sa nakatatanda at idinagdag na walang duda na siya nga ang inapo ng Ghost Archer. Tinatanong niya kung sino ang maaaring makapagpalabas ng di nakikitang palaso at makagamit ng Kai Arrow manipulation. Sa kabilang banda, ang taong may madilim na kayumangging buhok ay nagsabi na hindi nakakapagtaka, kakaiba na ito mula sa simula. Ang taong may maroon na buhok na nakaupo katabi niya na may ngiti sa mukha ay idinagdag na ang ibig sabihin na ang kanyang kaibigan na si Haimim ay ang mas mataas na antas ng kakayahan ay inapo ng taong yun. Tumugon ang kanyang kaibigan na may madilim na kayumangging buhok, puno ng pananabik. Na nagsabing, sino pa ba ang magtatangkang paiyain ang pinuno ng pamilya Pang? Nang marinig ito, mabilis na tumayo ang lalaking may maroon na buhok mula sa kanyang upuan at tinamaan ng kamao ang mesa,
Sabay tanong kung talagang totoo ito. Nang hampasin niya ang mesa, gumalaw ang pagkain sa harap niya, at ang chopsticks ay nalaglag dito. Pagkatapos nito, isa sa mga miyembro ng pamilya Namgang na nakaupo sa hall ng diskusyon, ay excited na tumayo mula sa kanyang upuan at tumingin patungo sa lugar ng labanan, may ngiti sa kanyang labi. Iniisip niya kung gaano katagal na mula nung huli niyang nakita ang ganitong uri ng martial art. Siya ay ang inapo ng ghostly archer. Sa kabilang banda, sa lugar ng labanan, nagpatuloy ang laban, gamit ang kanilang mahika upang atakihin ang isa't isa. Ang mga tao sa paligid ay tuwang-tuwa, at ang mga miyembro ng pamilya Namgang ay sumisigaw para kay Eugene Hu, na siya ang inapo ng ghostly archer martial art, ang numero 1 sa buong mundo ay nagpakita. Gayunpaman, isang pagsabog ang naganap doon, ang pinuno ng pamilya Pang ay mabilis na gumalaw mula sa gilid habang ginagamit ang kanyang umiikot na mahika. Ang kanyang umiikot na mahika ay lumitaw sa isang pabilog na anyo. Galit siyang pinalo ang kanyang espada malapit kay Eugene Ho, habang si Eugene Ho ay tahimik na nakatayo, hawak ang kanyang busog. Gumalaw siya pasulong, bago siya maatakihin, ginalaw ng family head ang kanyang espada papunta kay Ho. Mabilis na gumalaw si Yogi Ho at napunta sa likod niya. Galit na lumingon ang pinuno ng pamilya Pang kay Eugene Ho, at tinanong si Yogi Ho kung ang footwork na yun ay bahagi rin ng kanilang nangungunang martial art sa mundo. Tumingin si Eugene Ho sa kanya at sinagot na hindi ito estilo, mula sa martial art ng kanilang pamilya. Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilya Pang, at may masamang ngiti, sinabi niyang ito ay isang natatanging martial art at kamangha-mangha ito. Habang si Eugene Ho naman ay pumikit at yumuko, tumugon na natutuwa siya sa mga papuri. Pagkatapos nito, iniangat ni Yogi Ho ang kanyang busog at inihanda ang pamana, sinasabing panahon na upang tapusin ito. Ang kanyang umiikot na mahika ay gumagalaw sa paligid ng kanyang busog. Ang pinuno ng pamilya Pang ay nakatayo sa harap niya, napapalibutan ng umiikot na mahika, at galit na tinanong kung ano yon. Gayunpaman mula sa busog ni Yogi Ho, isang maliwanag na alon ng liwanag ang lumitaw kasama ng umiikot na mahika sa paligid nito, at ang malakas na hangin ay pumilibot sa lupa kung saan siya nakatayo. Nang makita ito, nagulat ang pinuno ng pamilya Pang, at ang kanyang mga mata ay lumaki. Kanyang iniisip na ang palasong iyon ay hindi maaari. Samantala, si Eugene Ho, gamit ang buong lakas, ay nagpadala ng di nakikitang kidlat na palaso pataas. Habang nagnayniningning ang kanyang mga mata, ang mahika ni Eugene Ho ay kumalat sa lugar ng labanan, at kahit ang kanyang kidlat na mahika ay tumama sa mga taong nakaupo sa hall ng diskusyon. Nakatayo pa din siya, tinutok ang arrow pataas, at pinakawalan ang kanyang lighting bow. Ang nakatatanda at ang lalaking may madilim na kulay abong buhok na nakaupo katabi niya. Nakatingin kay Ho, habang namamangha sa kanyang lightning magic, nagulat at sinabi na fire blade. Ang lalaking may gray na buhok ang nagsabi na hindi ito simpleng kidlat lamang, kundi apoy, at may galit na tinanong kung paano kaya nagawa ito ng isang batang tulad ni Yogi Ho. Tumugon ang lalaki na may madilim na kulay abong buhok, sinasabing ito ay may kapangyarihang maihahalin tulad sa Absolute Triple Blaze. May pag-aalala sa kanyang mukha, sinabi niyang kailangan nilang pigilan yon dahil maaaring maging malaking sakuna ito. Ang lalaking may lilang damit ay nagulat, tinanong kung yun na ba ang hudyat, at ang miyembro ng pamilya Namgang na nakaupo sa panel ay sumagot na maaaring mas malala pa yun. At wala nang makakapigil sa kanya doon. Sa kabilang banda, sa lugar ng labanan, ang pinuno ng pamilya Pang ay gamit ang lahat ng kanyang lakas upang iwasan ang mahika ni Yogi Ho. Iniisip niyang subukang harangin ang sobrang lakas ni Yogi Ho sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang enerhiya ng Kai, ngunit hindi ito sapat. Matapos ito, ang pinuno ng pamilya Pang ay nanatili sa kanyang magic, gumalaw ng kaunti ang kanyang paa. Iniisip na siya si Pang Mustang, at kahit na siya ay bumagsak, hindi siya susuko. Habang si Yogi Ho ay nakatayo sa harap niya, gamit ang kanyang magic arrow. Pinakawalan niya ang kanyang mga alon ng mahika patungo sa pinuno ng pamilya Pang, iniisip na siya ang pinuno ng pamilya at hindi basta-basta sumusuko, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pagkatapos nito, inihanda ni Yogi Ho ang kanyang palaso patungo sa pinuno, iniisip na wala na siyang ibang pagpipilian kundi tapusin na ito. Bigla, nagulat si Yogi Ho at huminto. Ang lalaking may madilim na kulay abong buhok na nakaupo malapit sa nakatatanda sa hall ng diskusyon ay galit na tumayo mula sa kanyang upuan, tumingin kay Yogi Ho, at inabuso siya ng higit pa. Sinabi niyang maaari niyang tapusin ito agad at na kung siya lang sana ay naroon, dapat ay hinarap na niya ito kaagad.
Sinabi niyang huwag magdulot ng anumang hindi inaasahang kaguluhan. Narinig ito ni Yogi-ho, at inilipat ang kanyang mga mata patungo sa lalaking may madilim na kulay abong buhok. Tumingin ang lalaki kay Yogi-ho na may galit sa kanyang nagniningning na mga mata, sinasabing hindi mahalaga kung sino ang mananalo, ito ay magdudulot lamang ng alitan sa pagitan ng pamilya Pang at ng pamilya Namgang. Kung ihihinto na niya ngayon, maisasalba niya ang reputasyon ng pamilya Namgang at tatapusin na ang laban. Ngunit si Yogi-ho ay nanatiling tahimik habang hawak ang kanyang palaso patungo sa pinuno ng pamilya Pang. Tumingin ang lalaking may madilim na kulay abong buhok at nagpipigil ng galit, sumigaw, sinasabing tatapusin ito. Ngunit hindi nakikinig sa kanya si Eugene-ho, at nagpatuloy sa kanyang gawain. Nakikita niyang nanggagalaiti na siya, at nagtanong si Ho kung paano ito tatapusin. Sa tugon, nanatiling tahimik si Yogi-ho. Bigla, isang napakalaking pagsabog ng kidlat ang naganap, at si Yogi-ho ay nasa gitna nito. Sa liwanag na yun, kuminang ang kanyang mga ngipin at mata, at ang lalaking may madilim na kulay abong buhok ay sumigaw ng hindi. Si Yogi-ho ay agad na nagpadala ng liwanag patungo sa ulo ng pamilya Pang. Gayunpaman, si Yogi-ho ay nagpakawala ng palaso at binitiwan ng busog. Isang maliwanag na liwanag ang bumagsak sa pinuno ng pamilya Pang, at siya ay tahimik na tumayo, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Nakikita ito ng nakatatanda at ng ibang mga miyembro ng pamilya Namgang sa hall ng diskusyon, at mabilis silang tumayo mula sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa gulat. Nagkaroon ng malaking pagsabog ng apoy, at ang usok ay kumalat. Matapos ang ilang oras, nang matapos ang apoy at tanging ang usok na lamang ang natira, sa lugar ng martial arts, nakaupo ang mga miyembro ng hall ng diskusyon, kabilang ang nakatatanda. Ang dark gray hair ay nagulat, ang iba pang nakatatanda ay nagulat din at nagtanong, si Saint Yogi-ho ba ang nakatayo doon sa basag na lupa, hawak ang sirang palaso? Si Yogi-ho ay tumingin sa kanyang palaso at sinabing, sira na ito. Habang ang pinuno ng pamilya Pang ay nakatayo sa kanyang harapan, hawak ang kanyang espada, nagulat at tahimik na tumitingin sa kanya. Pagkatapos nito, iniwasiwas ni Yogi-ho ang kanyang kanang kamay at ang kaliwang kamay niya na hawak ang sirang palaso, at binitiwan ito patungo sa ulo ng nakikita ito ng pinuno ng pamilya Pang. Tinanong niya kung ano yun, pagkatapos ay sinabi, tama. Si Yogi-ho ay pumikit at yumuko sa kanyang harapan. Pinapasalamatan niya ang pinuno sa kanyang pag-unawa, at pagkatapos ay umalis na siya sa labanan. Habang papaalis, ang mga taong nanunood ng laban ay nagbigay ng sigaw at palakpakan para sa pamilya Namgang. Ngunit ang pinuno ng pamilya Pang ay naiwan sa likuran, galit na nakatingin kay Yogi-ho. Iniisip niyang walang paraan na biglang matatapos ang pagpapakita ng lakas na yon. Si Yogi-ho ay tahimik na umalis, iniisip na sapat na yon. Samantala, sa palasyo ng Riches Coalition, ang Master ng Heaven Arts ay nakaupo sa kanyang trono habang kumakain. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng may-ari ng Peach and Palace. Ang lalaking may itim na buhok at asul na damit ay nakatayo sa kanyang harapan, nakayuko at nakatiklop ang mga braso, at sumagot, oo. Pagkatapos, ang Master ng Heavenly Arts, habang hawak ang isang tasa ng tsaa, ay nagtanong, bakit? Sa tugon, ang lalaki ay nanatiling tahimik at tiningnan ng Master, na nagalit ngunit hindi na nagtanong kung bakit. Ang lalaki ay sumagot, ang dahilan ay sapat na kahit isang bata ay alam, ang Righteous Coalition ay nagtatangkang dominahin ang Mirror World. Ang Master ay tumingin sa kanya at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, sinasabing darating sila dito at magbabargain. Ang lalaki ay tumingin sa Master at sumagot na hindi lang siya, kundi pati na rin ang buong Dark Path Martial Arts sect ay moving. Ang tasa ng tsaa ay dumulas mula sa kamay ng Master. Siya ay nagulat, tumingin sa lalaki at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi niyang palakasin niya ang kanyang sarili. Iniisip ng lalaki na siya ay baliw. Bakit niya ito itatanong? At paano magagawa ng isang tao na magpakilalang elder ng Shaman sect? Iniisip niya na ang pangunahing punto ng Light Path ay Merim, isang makapangyarihang mandirigma ng Righteous Coalition. Samantala, isang tao na tinatawag na Stage na may kulay orange na gown ang dumating, sinasabi na kailangan nilang tawagin sila muna para sa isang meeting. Ang taong may orange na buhok ay isa ring tagapagligtas ng Heavenly Arts, isang taong mayroong divine strength. Ang taong may suot na asul ay umikot, at ang Master ay nakatingin sa taong may orange na buhok at sinasabi, nandito siya, habang ang taong may asul na suot ay nakatingin kay Stage,
pinipigil ang kanyang mga labi. Dahil nandito siya, ang Unforgiven Master na may tainga ng kabayo. Tumingin kay Stage, at bilang tugon, si Stage, na may galit na mukha, ay tumingin din sa kanya.